Magandang araw, magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito mga lolo at lola, ipapaalam ko sa inyo kung ano ba ang proseso sa pag-join or pagsali dito sa social pension for indigent pensioners. Kasi marami nagtatanong, sir, ano yung dapat namin gawin para masali po kami sa social pension for indigent pensioners? Ano ba ang mga requirements? Ano ba yung mga proseso? At iba pang bagay na dapat namin gawin at malaman para po makasali po kami. Kaya naman sa araw po na ito ay ibibigay ko po ang kumpletong detalye, step by step po ito para sa gayon ay mas klaro po sa atin kung ano yung dapat nating gagawin. At para sa mga nagtatanong at para ma-clear na sa inyo kung ano yung mga detalye patungkol dito. Kasi napakaraming nami-mention, napakaraming mga nagtatanong. Hindi natin bibigyan pa ng tagalan pang panahon. Attention sa lahat mga senior citizens. Paano ba maging pensioner sa social pension? Ito ang kumpletong step-by-step process na dapat niyong malaman. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang benepisyo o anumang bagay patungkol sa update ng ating mga senior citizens, isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, pakinggan mo ang dapat mo malaman sa proseso sa pagsali sa social pension for indigent pensioners. Ngayon, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga kwalifikasyon ng senior citizen para sa social pension. Ano ba ang mga dapat mong malaman? Saan ba mag-process? Saan ba pupunta? At kung pasok ka ba sa mga kwalifikasyon na ating pag-uusapan dito sa content na ito. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan niyo munang magpapakilala ko sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video kong ito. Mag-comment ka if nasagutan ko ang katanungan with regards to this matter. And also, kung meron ka pang katanungan na gusto mong masagutan, just comment down below dahil atin niyang hanapan ng paraan para masagutan. At saka you can just help me by just subscribing my YouTube channel at para maging updated ka sa mga i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, so i-bell notification mo na. At kung ikaw ay ready na mapakinggan at malaman ang buong detalye sa content na ito, halina't ating simulan. Ano nga ba ang social pension? Ang ibig sabihin ng social pension ay ito ay benepisyo na makukuha ng mga senior citizen. Ilang taon ba pwede maka-avail or pwede masali ang isang senior citizen sa benepisyong ito? Kung ang isang tao ay may edad na 60 years old and above. Kasi yan naman po yung timeline na tinatawag tayong senior citizen. Pero, ito yung mga qualifications talaga na dapat nating ilagay sa ating isipan. Una-una, ito ay para sa mga sakitin at saka mayroong disability. Pangalawa, walang pension na natatanggap sa gobyerno o kung sa anumang mga private institution. Kung ikaw ngayon ay nakatanggap sa SSS, GSIS, so hindi ka po belong sa benepisyong ito. Dahil po nakalagay po doon na para lamang po sa mga walang tinatanggap na benepisyo buwan-buwan. Pangatlo ay walang permanent na income. So, ibig sabihin walang trabaho, walang panghanap buhay. So ganun. Kung ngayon ikaw ay pasok sa lahat ng mga qualifications, so ang gagawin natin ngayon ay kinakailangan mag-apply tayo. Ngayon pag-uusapan natin saan ba tayo mag-a-apply ng social pension for indigent personnel. Tayo po ay mag-a-apply sa DSWD. Alam ko mayroon na kayong ideya kung ano po ang DSWD at kung saan po ang pinakamalapit na DSWD office sa inyo. Doon po tayo pupunta.
So, una-una po ang gagawin natin is mag-fill out tayo ng form na magpa-register tayo doon. So, hahanap tayo ng makakatulong sa atin. If kayo po ay hindi na po kayo makakita at filled out ng form, you can reach someone na tutulong sa prosesong ito. Pwede po kayo magpatulong sa iyong mga anak o sa kung sino pa yung pwede mong lapitan. At pagkatapos na mag-filled out ng form na ito, so ang gagawin is mag-validate po iyon kung ang ginawa mo ay tama, kung ikaw po ba yung tao na yon na nag-file ng social pension. Pangalawa is kinakailangan pong magdaan kayo sa interview. So sa interview, basic questions, kung ano yung nilagay mo doon sa form, kung totoo ba yun o hindi. So yun naman po ang mga malagay na details po sa inyo. So pangatlo, ito po ang gusto ko pong i-clear sa inyo. Baka kasi ngayon nalagay sa isip nyo na ako ay isang senior citizen na at automatic na ako makapunta at mabigyan ng mga ayuda or mga benepisyong ganito. So you need to do the process po, magpa-register po muna para malagay po yung pangalan po natin. At take note na ang social pension po ay meron lamang pong slot or meron pong mga indicated mga ilang slot na po para dyan dahil punong-puno na po ang social pension na benefits. Napakarami na pong nakapag-apply at mga kwalipikado, mga beneficiaries sa social pension. Kaya, ang gagawin natin, kinakailangan tayong mag-antay ng ilang months, years before tayo makapasok sa social pension. Kaya, maraming mga nasa waiting list. So, kung mabakante yung isang slot, so, meron isa naman ang ipasok. So, hindi ibig sabihin po na pasok na kayo sa qualifications, ay makakapasok po kayo kaagad. Hindi po ganun. Kinakailangan pa po na mag-antay tayo na mayroong slot na ma-open para naman tayo na maka-avail sa benepisyong ito. Alam kong napakarami pa ang hindi miyembro sa social pension, and I hope na mabakante yung iba para naman mas makatanggap kayo ng benepisyo. Ngayon naman pag-uusapan natin magkano ba ang matatanggap sa mga beneficiaries ng social pension. Magkano nga ba ang tinatanggap ng mga social pensioner? So, enacted in July 2022, ang dating 500 pesos po dinoble at naging 1,000 pesos na po ito ngayon. At saka laking tulong na po yan sa mga senior citizen kasi po ang mga senior citizen meron na po ng mga maintenance at they really need this help na galing po sa kung saan man galing. Baka kayo ay magtatanong kung kailan nga ba ang payout nito. Nung dati every quarter, ngayon po ginawang every 6 months na po before mag-payout. At yun nga, yung bago palang payout is nakatanggap yung mga senior citizen ng mga beneficiaries ng 6,000 pesos. So it might be ang kasunod po niyan is mga November po ang kasunod na payout ng mga social pension na beneficiaries. So sa ngayon is every 6 months po ang payout. Pero yung iba gusto nila na maging quarterly na lamang ang payout nila. Para siguro medyo matagal-tagal ang 6 months to. Pero okay siguro na maging every quarter na lang talaga. So according sa isang si Gatchalian na parang ibalik talaga sa quarterly. Akala nyo nakalimutan ko yung requirements sa pag-apply? Hindi po. So, ang una nyong gagawin is pumunta po kayo dapat pala sa OSCA
or kung saan po ang pinakamalapit na OSCA office sa inyo para sa pagpa-register doon kung ikaw po ay isang senior citizen na. So, ang dadalhin niyo po doon is senior citizen ID or kahit anong mga valid ID na naka-indicate po doon ang araw ng iyong kapanganakan. Pangalawa po is birth certificate. Napaka-importante po. At yung sinasabi ko kanina, yung pag-filled out ng social pension application form. At kapag may bakante po o may slot po na may bigay sa inyo, yun po, napakalaking tulong na po yun sa atin. At ngayon meron nga yung Universal Social Pension, mas mabuti nga yun. Ito ang isa sa mga pinakahintay ko na benepisyo na mabibigay sa ating mga senior citizen. Dahil ang Universal Social Pension, ang mangyayari po kasi kahit anong estado mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap, kung ano mang indigents mo, kung ano mang trabaho mo, lahat po, as long as kapag ikaw ay isang senior citizen, pasok ka po dito sa Universal Social Pension. Pero as of this moment, hindi pa natin malalaman kung kailan po ito isakatuparan, or what I mean, kailan ito ma-implement. Very helpful talaga, I swear. Kaya nung nakagawa ko ng vlog dito, sobrang saya ko na umabot na sa final nod. So noong May 21, 2024, 7:23 PM. So laking pasalamat ko nga sa House Representative na nag-initiate na bigyan pansin ang mga senior citizen dahil kinakailangan po talaga nila ng mga benepisyo, lalo na sa kanilang kalagayan at kung ano pa man yung mga bagay na need nila para sa kanilang senior citizen journey. So I hope na ma-implement na itong Universal Social Pension nang sa gayon makakatulong naman sa mga pensioners, no? Baka tatanungin nyo ako kung saan ba yun nanggaling yung 500 naging 1,000. So according po yun sa Republic Act 11916, also known as an act increasing the social pension of senior citizen, which lapsed into law in July 2022. Indigent senior citizens are now entitled to a monthly stipend of 1,000 pesos from the previous 500 pesos per month starting January 2024. So, ayun po, nakita po natin ang kung saan po nanggaling po yung impormasyon na iyon na sabi ko kanina. May nakita po akong isang news sa Facebook at ito po ay sa RMN. So, nasabi dito na higit kumulang 13,000 na senior citizen ang nabigyan sa Western Visayas na pinagpangunahan ng DSWD ang social pension program. So sa Visayas po, yan po, maraming nakatanggap. Isa po yun sa mga pruweba na ang social pension po ay really helping and giving the best for our senior citizens na mga beneficiaries. Napakarami pong mga senior citizen, and I hope na marami pang makaka-avail ng programang ito, nang sa gayon matutulungan din ang kanilang mga needs. So nakita naman natin si nanay, yung unang nakapila. So, alam natin na kinakailangan talaga nila ng support, financial support for their maintenance and for their living also. And nasanay nabigay ko ang kasagutan sa katanungan when it comes to social pension, kung ano man yung mga need ninyo na detalye na malaman. So, binigay ko lamang po ang kasagutan sa katanungan, and I hope na nakatulong ako sa pagbigay nito at hindi ako magdalawang isip na magbigay ng mga impormasyon when it comes to helping everyone, lalo na sa mga senior citizen, dahil malapit po yan sa aking puso.
At that's why hindi ako magsawa na magbigay talaga ng kasagutan sa mga senior citizen. And this is me again, Ruel Milisotanyo. Kung nakatulong po ang video na ito, just subscribe my channel. Yun lamang po. Maraming